Magandang araw sa inyong lahat. Ako'y labis na natutuwa na makasama kayo sa ating video na ito. Sa mga sandaling ito, tayo'y magkakaroon ng isang makabuluhang pagtalakay. Ang tema na ating susuriin ay nais ng ating tagapagligtas na tumulong sa iyo, ngunit maaaring hindi mo siya naririnig. Bilang isang komunidad, mahalaga na ating pagnilayan ang mga mensahe na nagmumula sa ating pananampalataya. Sa mundo ngayon, puno ng mga hamon at pagsubok, madalas tayong nahuhulog sa agos ng ating mga alalahanin. Ang mga tanong na bumabalot sa ating isipan, ang mga pagdududa, takot, at kahit ang kawalang katiyakan ay maaaring maging hadlang sa atin upang marinig ang mga mensahe ng pag-asa na nais iparating sa atin ng ating tagapagligtas. Ngunit ano nga ba ang mga hadlang na ito? Bakit nga ba mahirap makinig sa Kanya? Marahil sa ating abala at masalimuot na buhay, napapabayaan natin ang pagkakataong makipag-ugnayan sa Kanya. Kahit na ang mga simpleng bagay tulad ng mga gawain sa bahay o ang ating mga trabaho ay nagiging dahilan upang hindi natin mapansin ang Kanyang mga paanyaya. Sa ating paglalakbay na ito, nais kong hikayatin kayong maglaan ng oras upang muling pag-isipan ang inyong relasyon sa ating tagapagligtas. Sa mga pagkakataong tayo ay naguguluhan o nalulumbay, ito ang mga pagkakataon na mas kailangan natin siya. Sa mga oras ng pagsubok, ang Kanyang mga salita at mga aral ay maaaring maging ilaw na magbibigay ng gabay sa ating landas. Bakit hindi natin simulan ang ating pagninilay-nilay sa pamamagitan ng pagtanong sa ating mga sarili? Ano ang mga bagay na pumipigil sa atin upang marinig ang Kanyang tinig? Hindi ba't may mga pagkakataon na ang ating mga pangarap, ambisyon at mga pananaw ay nagiging hadlang? Minsan, ang ating mga sariling plano at ideya ay nagiging mas malakas kaysa sa ating kakayahang makinig sa Kanya. Mahalaga na tayo ay maging bukas sa Kanyang mga mensahe. Sa bawat dasal, sa bawat pagninilay at sa bawat pagkakataon na tayo ay nag-iisa, naroon ang Kanyang mga salita na nag-aanyaya sa atin na lumapit at makinig. Ito ay hindi lamang tungkol sa pakikinig, kundi tungkol din sa pagtanggap ng Kanyang mga aral at pag-ako sa Kanyang mga plano para sa atin. Habang tayo ay nag-uusap, nais kong ipaalala sa inyo na hindi tayo nag-iisa sa ating mga laban. Maraming tao ang nakakaranas ng mga katulad na pagsubok at hindi sila nag-iisa. Ang ating komunidad ay narito upang magbigay ng suporta at pag-asa. Kaya't hinihimok ko kayong makipag-ugnayan. Ibahagi ang inyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba ng video na ito. Ano ang mga hadlang na inyong nararanasan? Ano ang mga bagay na nais ninyong ipagdasal? Ang ating komunidad ay handang makinig at sumuporta. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, inaanyayahan kita na mag-subscribe upang patuloy kang makakuha ng mga mensahe ng inspirasyon at pag-asa. Ang mga susunod na video ay maaaring magbigay sa iyo ng karagdagang liwanag sa iyong landas. Sa ating mga pagsasama-sama, naway patuloy tayong magbigay ng inspirasyon at lakas sa isa't isa. Huwag kalimutan na ang bawat hakbang sa ating paglalakbay ay mahalaga. Tayo ay narito upang matuto, lumago at maging mas malapit sa Kanya. Sa mga susunod na bahagi ng ating pag-uusap, susuriin natin ang mga hakbang na maaari nating gawin upang higit pang mapalalim ang ating koneksyon sa Kanya. Maraming salamat sa inyong pakikinig at paglahok sa ating talakayan. Patuloy tayong magkaisa sa ating paglalakbay patungo sa liwanag at pag-asa. Tayo'y magpatuloy. Sa Mateo 11:28, makikita natin ang isang makapangyarihang paanyaya mula kay Jesus sa mga taong nahihirapan at nabibigatan. Sinasabi niya, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan, at kayo'y aking papagiginhawahin." Ang mga salitang ito ay puno ng pag-asa at pangako.
Jesus ay hindi lamang isang tagapagligtas, siya rin ay isang kaibigan na handang tumulong sa mga tao sa kanilang mga pasakit. Gayunpaman, ang paanyayang ito ay may kasamang kondisyon. Ang mga tao ay dapat munang lumapit sa Kanya at magtiwala sa Kanyang mga salita. Isang mahalagang aspeto ng pagtawag na ito ay ang pagkilala sa ating sariling pangangailangan. Maraming tao ang nagdadala ng mabigat na pasanin sa kanilang mga puso at isipan. Ang mga pasakit na ito ay maaaring dulot ng mga problema sa buhay, emosyonal na sakit o espiritual na pagkalumbay. Ngunit sa kabila ng ating mga pagsubok, madalas tayong nagiging abala sa ating mga sarili at nakakalimutang makinig sa tinig ni Jesus. Ang ating mga isip ay puno ng ingay at distraksyon, kaya't ang kanyang mga mensahe ay madalas na naliligaw ng landas. Ang tunay na pagtanggap sa paanyayang ito ay nangangailangan ng pagkilos mula sa atin. Tayo ay hinihimok na iwanan ang ating mga takot at pagdududa at lumapit kay Jesus na may tiwala. Sinasabi niya, ang aking pamatok ay magaan at ang aking pasanin ay magaan. Das ipinapakita nito na ang kanyang tulong ay hindi lamang isang pansamantalang solusyon, kundi isang tunay na pagbabago sa ating mga buhay. Ang ating pagtanggap sa Kanya ay nagiging daan upang maranasan natin ang kapayapaan na Kanya lamang maibigay. Isang mahalagang tanong na dapat nating tanungin sa ating mga sarili ay, bakit ayaw kong makinig? Maraming tao ang natatakot sa pagbabago o di kaya'y nag-aalinlangan sa kanilang sariling kakayahan na makilala ang Kanyang tinig. Minsan, ang ating mga karanasan sa buhay ay nagiging hadlang upang tayo'y makinig. Ang takot na muling masaktan o ang takot sa hindi alam ay nagiging mga pader na humaharang sa ating pakikinig kay Jesus. Gayunpaman, ang mga pader na ito ay dapat nating wasakin. Sa pagtanggap kay Jesus, tayo ay nagiging malaya mula sa mga tanikala ng takot at pagdududa. Sa Apocalypse 3:20, sinasabi ni Jesus na siya ay kumakatok sa pintuan ng ating mga puso. Ang kanyang pagkatok ay simbolo ng kanyang pagnanais na makapasok at makipag-ugnayan sa atin. Ngunit, ang pintuan ay hindi mabubuksan maliban kung tayo ay handang buksan ito. Ang ating pagtanggap sa Kanya ay isang mahalagang hakbang upang makuha ang Kanyang tulong. Kung hindi tayo nakikinig sa Kanya, paano natin matutuklasan ang Kanyang mga plano para sa atin? Ang pagbuo ng ugnayan kay Jesus ay nagsisimula sa ating pagbubukas ng ating puso at isipan upang siya ay makapasok. Sa Lucas 8:5-8, ang parabola ng manghahasik ay nagtuturo sa atin tungkol sa iba't ibang uri ng lupa at kung paano ito kumakatawan sa ating mga puso. Ang mga mensahe ni Jesus ay maaaring mahulog sa ating puso, ngunit ang bunga nito ay nakadepende sa ating pagtanggap. Ang mga binhi na nahuhulog sa mabuting lupa ay nagiging produktibo, samantalang ang mga nahulog sa masamang lupa ay nawawala. Ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pakikinig at pagbukas ng ating mga puso sa Kanyang mga mensahe. Sa huli, ang ating desisyon na makinig o hindi ay may malaking epekto sa ating espiritual na paglalakbay. Ang hamon para sa atin ngayon ay ang tunay na pagninilay-nilay sa ating mga puso. Handa ba tayong lumapit kay Jesus at makinig sa Kanya? O patuloy tayong mananatili sa ating mga takot at pagdududa? Magtatanim tayo ng mga binhi ng pananampalataya sa ating mga puso at tiwala sa Kanya. Sa pamamagitan ng pakikinig at pagtanggap sa Kanya, matutuklasan natin ang tunay na kapayapaan at tulong na Kanyang inaalok. Jesus ay nandyan, handang tumulong, ngunit tayo ang dapat na kumilos upang siya ay makapasok sa ating mga buhay. Ang
Ating pagninilay-nilay sa tema na nais ni Jesus na tulungan ka ngunit ikaw ay hindi nakikinig sa Kanya ay isang mahalagang aspeto ng ating pananampalataya. Sa Apocalypse 32:20, makikita natin ang imaheng kung saan si Jesus ay kumakatok sa pintuan ng ating puso. Ang ganitong simbolismo ay nagpapahiwatig ng isang napaka-personal na relasyon na nais niya sa bawat isa sa atin. Ngunit ang tanong ay, bakit maraming tao ang hindi nakikinig sa Kanya at hindi siya pinapayagang pumasok sa kanilang buhay? Madalas, ang ating mga isip at puso ay puno ng ingay at abala ng mundong ito. Minsan, tayo ay nahuhulog sa ating mga sariling problema at pag-aalala na hindi na natin naririnig ang Kanyang tinig. Ang ating mga isipan ay nagiging tila isang makapal na ulap na humaharang sa liwanag ng Kanyang mensahe. Sa halip na buksan ang ating puso at makinig, tayo ay nagiging abala sa mga bagay na nakapaligid sa atin. Sa mga pagkakataong ito, ang ating mga pagdinig ay nagiging bulag sa Kanyang mga paanyaya. Ang pagkakaroon ng relasyon kay Jesus ay nangangailangan ng ating pagpayag na makinig. Sa Mateo 2:28-30, inaalok niya ang Kanyang sarili bilang kanlungan para sa mga nahihirapan at nabibigatan. Isang napakagandang paanyaya ito, ngunit kailangan nating iwanan ang ating mga sariling karga at lumapit sa Kanya. Ang mga tao ay madalas na nagdadala ng kanilang mga pasanin sa buhay, hindi alam na mayroong isang Diyos na handang magbigay ng ginhawa. Ang mga pasakit na ito ay nagiging hadlang upang marinig natin ang Kanyang tinig. Ang ating pag-amin at pagtanggap sa ating mga limitasyon ay isang mahalagang hakbang upang makapagbigay daan sa Kanya na kumilos sa ating buhay. Ang isang mahalagang bahagi ng ating paglalakbay sa pananampalataya ay ang ating kakayahang makinig at mag-receive sa mga mensahe ng Diyos. Ang parabola ng manghahasik sa Lucas 8:18 ay nagpapakita ng iba't ibang reaksyon ng mga tao sa salita ng Diyos. May mga tao na ang puso ay tila lupaing mabato o masungit at hindi nakikinig sa Kanyang mga mensahe. Ang mga binhi ng Kanyang salita ay nahuhulog sa mga puso na hindi handang tumanggap, at sa ganitong paraan nagiging hadlang ito sa ating pagbabago at paglago. Tayo ay tinatawagan na maging mabuting lupa, isang puso na handang makinig at magbunga sa Kanyang mga mensahe. Ang pagkakaroon ng kakayahang makinig ay hindi lamang nangangahulugan na tayo ay naririnig ang Kanyang mga salita. Ito rin ay nangangailangan ng ating aktibong pagsasagawa ng Kanyang mga utos. Ang ating pag-unawa sa Kanya ay nagiging mas malalim sa pamamagitan ng ating mga kilos at desisyon na naaayon sa Kanyang kalooban. Ang ating mga aksyon ay dapat na nagmumula sa ating pag-unawa at pagtanggap sa Kanya. Sa ganitong paraan, tayo ay nagiging kasangkapan niya sa pagtulong sa iba at sa pagpapakalat ng Kanyang mensahe ng pag-ibig at awa. Ang ating paglalakbay sa pananampalataya ay hindi madali. Maraming pagsubok at hamon ang ating haharapin. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang mensahe ni Jesus ay nananatiling tapat. Siya ay narito, kumakatok sa ating mga puso, handang tumulong at magbigay ng liwanag. Ang pagtanggap sa Kanya ay nagsisimula sa ating desisyon na buksan ang ating mga puso at makinig sa Kanyang tinig. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nagiging abala at hindi nakikinig, tayo ay nawawala sa pagkakataon na maranasan ang Kanyang tulong at ginhawa. Sa ating paglalakbay, naway tayo ay maging sensitibo sa Kanyang mga paanyaya. Hayaan nating buksan ang ating mga puso at isipan upang tunay na makinig sa Kanya. Sa pagsunod sa Kanyang mga salita, tayo ay hindi lamang tumatanggap ng tulong, kundi nagiging bahagi ng Kanyang mas malawak na plano para sa ating buhay at sa buhay ng iba. Ang ating responsibilidad
ay hindi lamang sa ating sarili, kundi pati na rin sa ating mga kapwa. Sa pag-aalay ng ating mga buhay sa Kanya, tayo ay nagiging daluyan ng Kanyang pagmamahal at awa sa mundong nangangailangan ng Kanyang liwanag. Sa talinghagang ito mula sa Lucas 8:28, makikita natin ang isang mahalagang aral tungkol sa ating pakikinig at pagtanggap sa mga mensahe ni Jesus. Ang parabola ng manghahasik ay naglalarawan ng iba't ibang sitwasyon kung saan ang mga binhi na kumakatawan sa salita ng Diyos ay nahahati sa iba't ibang uri ng lupa. Ang mga lupaing ito ay sumasalamin sa iba't ibang estado ng ating mga puso at isipan. Sa talinghagang ito, nakikita natin na ang mga binhi na nahulog sa mabuting lupa ay nagbunga ng masagana at mabuting ani, habang ang mga nahulog sa iba pang lupaing hindi maganda ay hindi nakapagbunga. Isang pangunahing mensahe mula sa talinghagang ito ay ang kahalagahan ng pakikinig. Ang mga tao na hindi nakikinig sa mga mensahe ni Jesus ay katulad ng mga binhi na nahulog sa mabato o matitigas na lupa. Kahit na ang mga mensahe ng pag-asa at tulong ay naririto, hindi natin ito mararanasan kung hindi natin bibigyang pansin at tatanggapin ang mga ito. Si Jesus, sa kanyang pag-ibig at malasakit, ay nagnanais na matulungan tayo, ngunit ang ating pagtanggi na makinig ay nagsisilbing hadlang sa kanyang mga plano para sa atin. Madalas tayong nahuhulog sa mga abala ng ating pang-araw-araw na buhay. Ang mga alalahanin, takot at mga suliranin ay nagiging mga hadlang na nagiging dahilan upang hindi tayo makinig sa kanyang mga salita. Ang ating puso ay nagiging parang lupaing matigas na hindi kayang tumanggap ng mga mensahe ng pag-asa at tulong. Sa halip na lumapit kay Jesus at makinig sa Kanya, kadalasang pinipili nating mag-isa o umasa sa ating sariling kakayahan. Ito ay isang pangkaraniwang pag-uugali ng tao, ngunit sa likod nito ay ang masakit na katotohanan na hindi natin nakikita ang mga posibilidad na iniaalok ni Jesus. Ang pakikinig sa Kanya ay hindi lamang nangangahulugan ng pagtanggap ng Kanyang mga salita. Kailangan din nating itaguyod ang isang bukas na ugnayan sa Kanya. Sa Apocalypse 3:20, sinasabi ni Jesus na siya ay kumakatok sa pintuan ng ating mga puso. Ang Kanyang pagkatok ay isang paanyaya para sa atin na buksan ang ating mga puso at isipan sa Kanya. Ngunit sa kabila ng Kanyang pagsisikap na makapasok sa ating buhay, nakasalalay sa atin kung tayo ay handang makinig at tumugon sa Kanyang tawag. Kung patuloy tayong sarado sa Kanya, hindi natin mararanasan ang Kanyang tulong at pagmamahal. May mga pagkakataon na tayo ay nagiging matigas ang ulo, hindi tayo nakikinig sa mga mensahe na dumarating sa atin mula sa Diyos. Ito ay maaaring sa pamamagitan ng mga tao, mga sitwasyon, o mula mismo sa Kanyang salita. Ang ating kakayahan na makinig at tumanggap ay nagiging susi sa ating espiritual na pag-unlad. Sa tuwing tayo ay nagmamatigas, nagiging mahirap para sa atin na makakita ng liwanag sa ating mga problema. Ngunit sa bawat pagkakataon na tayo ay nagiging malambot at handang makinig, doon natin nararamdaman ang Kanyang presensya at tulong sa ating mga buhay. Ang tunay na pagbabago at tulong na nais ni Jesus para sa atin ay nagsisimula sa ating pagpayag na makinig sa Kanya. Ang mga mensahe niya ay hindi lamang mga salita. Ito ay mga gabay na naglalayong dalhin tayo sa mas magandang landas. Kapag tayo ay nakikinig, nagiging bukas tayo sa mga posibilidad at pagkakataon na magbago. Ang ating mga takot at alalahanin ay nagiging mas magaan at ang ating mga puso ay napupuno ng pag-asa at kapayapaan. Kaya't sa susunod na pagkakataon na kumakatok si Jesus sa ating puso, tandaan natin na ang Kanyang hangarin ay tulungan tayo at bigyan ng ginhawa. Tayo ay hinihimok na buksan ang ating mga puso at makinig sa Kanya
Ang ating pakikinig ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi para rin sa mga taong nakapaligid sa atin. Sa pakikinig sa Kanya, tayo rin ay nagiging mga instrumentong magdadala ng Kanyang pagmamahal at tulong sa iba. Sa mga susunod na sandali, tayo ay magkakaroon ng isang panalangin upang iparating ang ating mga puso kay Jesus. Sa ating panalangin, dalangin natin na tayo ay maging handang makinig at tumugon sa Kanya. Panginoon, lumalapit kami sa iyo sa panalangin puno ng pag-asa at pananampalataya. Sa mga sandaling ito, naghahanap kami ng iyong liwanag at gabay. Alam namin na ikaw ang aming tagapagligtas at ang aming katiwala. Sa kabila ng aming mga alalahanin at mga suliranin, itinuturo mo sa amin ang tamang daan. Jesus, sa iyong mga salita kami inaanyayahan na makinig at sumunod. Ngunit sa kabila ng iyong mga mensahe, madalas kaming naliligaw, nahuhulog sa mga pagkakamali at nahihirapang makilala ang iyong tinig. Panginoon, sa mga pagkakataong kami nalulumbay, hindi namin madalas nakikita ang iyong mga palatandaan. Sa mga oras ng pagsubok, kami ay nagiging matigas ang puso at isinasara ang aming mga tainga sa iyong mga aral. Patawarin mo kami, O Diyos, sa mga pagkakataong hindi kami naglaan ng panahon para pahalagahan ang iyong mga mensahe. Ipinagmamalaki namin ang aming mga desisyon, ngunit madalas naming nalilimutan ang kahalagahan ng iyong mga salita sa aming buhay. Tulungan mo kaming maunawaan na ang tunay na kapayapaan at kasiyahan ay nagmumula sa pagtalima sa iyong kalooban. Sa mga pagkakataong kami ay naliligaw, hayaan mo kaming maghanap ng mga sagot sa pamamagitan ng pagdarasal at pagbasa ng iyong mga turo. Buksan mo ang aming mga puso sa mga katotohanan na iyong ibinabahagi. Sa bawat pagkilos at desisyon, tulungan mo kaming magtiwala sa iyong karunungan at pagkakaalam. Ikaw ang aming ilaw sa kadiliman at ang aming lakas sa kahirapan. Jesus, sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, pinalalaki ang aming mga takot at pangamba. Nais naming marinig ang iyong tinig na nagsasabi na kami ay mahalaga at may layunin. Huwag mo sanang hayaan na ang aming mga alalahanin ang maghari sa aming isip. Ipinapangako naming subukan na makinig, ngunit kailangan naming ang iyong tulong upang makilala ang mga bagay na tunay na mahalaga. Sa gitna ng ating mga suliranin, hayaan mo kaming madama ang iyong presensya at kapayapaan. Bawat araw ay may dalang hamon at sa bawat hamon na ito kami ay humihingi sa iyo ng lakas. Ipinapangako namin na hindi kami susuko. Sa halip nais naming maging mas mapagpakumbaba at handang tumanggap ng iyong mga aral. Ituro mo sa amin na sa bawat pagkatalo may natutunan kaming aral. Sa bawat pagkakamali, bigyan mo kami ng pagkakataong muling bumangon at lumakad sa landas ng katuwiran. Sa bawat hakbang, nais naming marinig ang iyong tinig na nagsasabi na kami ay nasa tamang daan. Kailangan namin ang iyong pangunawa at pagmamahal upang matutunan naming makinig. Nais naming maunawaan na ang mga sagot sa aming mga tanong ay madalas nang naririyan, ngunit kami ang nagiging bulag at bingi. Buksan mo ang aming mga mata sa mga biyayang nakapaligid sa amin. Tulungan mo kaming makita ang mga pagkakataon na ipinagkaloob sa amin upang lumago sa pananampalataya. Jesus, sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, tulungan mo kaming mas maging mapagpasalamat sa mga maliliit na bagay. Ang mga simpleng galak at biyaya ay madalas naming nalilibangan, ngunit sa mga iyon, naroroon ang iyong mga mensahe. Sa mga pagsubok, naway kami ay maging matatag at hindi mawalan ng pag-asa. Sa halip, hayaan mo kaming lumapit sa iyo at magtiwala na ikaw ang may hawak ng aming kinabukasan. Nais naming makilala ang iyong boses sa aming mga puso
At sa bawat araw na dumaan, naway kami ay lumapit sa iyo ng mas malapit. Ipinapangako naming makikinig at susunod, hindi lamang sa mga salita, kundi sa mga kilos na iyong ipinapakita sa amin. Sa mga pagkakataon na kami ay naliligaw, tulungan mo kaming hanapin ang daan pabalik sa iyo. At sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan, ipakita mo sa amin ang halaga ng pananampalataya at pag-asa. Sa mga sandaling kami ay naguguluhan, ipaalala mo sa amin na ikaw ay laging naririyan, handang magbigay ng tulong at gabay. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, naway ituro mo sa amin ang tamang direksyon. Huwag mo sanang ipagkait ang iyong mga mensahe, kundi tulungan mo kaming marinig at maunawaan ang mga ito. Ibigay mo sa amin ang karunungan upang matutunan ang mga aral na iyong ipinapahayag. Sa ngalan ng iyong walang hangang pagmamahal, kami patuloy na umaasa at nagtatanim ng pananampalataya sa mga oras ng pagsubok at pangangailangan. Panginoon, sa bawat hakbang ng aming buhay, kami ay lumalapit sa iyo na may pusong puno ng pag-asa at pananampalataya. Sa mga sandaling kami ay naguguluhan at nag-aalala, naway matutunan naming ipagkatiwala ang aming mga pasanin sa iyo. Nais naming makilala ang iyong mga plano para sa amin, at sa bawat hamon na aming kinakaharap, tulungan mo kaming manatiling matatag at mapagpasalamat. Sa mundong puno ng mga pagsubok, ang aming mga kaisipan ay madalas na nagugulo ng mga alalahanin at takot. Ngunit sa iyong mga salita, kami ay naaalalayan at nagiging mulat sa katotohanan na hindi kami nag-iisa. Sa mga pagkakataong kami ay naliligaw ng landas, sana'y mapagtanto naming ang iyong liwanag ang magdadala sa amin pabalik sa tamang direksyon. Sa bawat pagkakataon na kami ay nahihirapan, turuan mo kaming magtiwala na ang iyong pagmamahal at pangunawa ay laging naririyan upang yakapin kami. Alam namin na sa mga pagkakataong kami ay nagkakamali, ikaw ay nandyan upang muling ipakita ang daan. Sa mga pagkakataong kami ay nahuhulog sa aming mga pagkakamali, tulungan mo kaming bumangon at patuloy na lumakad sa landas ng katuwiran. Ipinapangako naming hindi kami susuko, kundi patuloy na hahanap ng mga paraan upang mas mapalalim ang aming ugnayan sa iyo. Sa bawat hakbang, nais naming marinig ang iyong tinig na nagbibigay ng lakas at pag-asa. Panginoon, sa aming mga puso, nais naming maglaan ng oras upang pahalagahan ang iyong mga mensahe. Buksan mo ang aming mga isip sa mga aral na iyong ibinabahagi. Sa mga pagkakataong kami ay naliligaw, hayaan mo kaming maghanap ng mga sagot sa pamamagitan ng pagdarasal at pagninilay-nilay. Ipinapangako naming makikinig sa mga palatandaan na iyong ipinapadala sa amin, at sa bawat araw naway kami ay maging mas sensitibo sa iyong mga mensahe. Sa mga oras ng pagsubok, turuan mo kaming maging matatag at huwag mawala ng pag-asa. Sa halip na matakot sa hinaharap, hayaan mo kaming yakapin ang mga pagkakataon na ipinagkaloob mo sa amin. Sa bawat pagkatalo, bigyan mo kami ng pagkakataong matuto at lumago. Sa bawat pagkakamali, ipaalala mo sa amin na ang tunay na layunin ng buhay ay hindi lamang ang tagumpay, kundi ang pagkatuto at pag-unlad. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, nais naming maging mapagpasalamat sa mga maliliit na bagay. Nais naming tanggapin ang mga biyayang dumarating sa amin, kahit pa ito ay mga simpleng galak na madalas naming nalilibangan. Ang mga ito ay paalala ng iyong pagmamahal at kabutihan sa aming buhay. Sa mga pagsubok, sana'y kami ay maging matatag at hindi mawalan ng pag-asa. Hayaan mo kaming lumapit sa iyo at magtiwala na ikaw ang may hawak ng aming kinabukasan. Panginoon, sa mga sandaling kami ay naguguluhan, ipaalala mo sa amin na kami ay may layunin at misyon. Huwag mo sanang hayaan na ang aming mga takot at pangamba ang maghari sa aming isip. Sa halip,
Nais naming marinig ang iyong tinig na nagsasabi sa amin na kami ay mahalaga sa iyo. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, naway ituro mo sa amin ang tamang direksyon at bigyan kami ng lakas upang patuloy na lumakad sa landas ng pananampalataya. Sa pagtatapos ng aming panalangin, kami ay naglalapit ng aming mga puso sa iyo. Naway sa bawat araw na dumaan, kami ay lumapit sa iyo ng mas malapit. Ipinapangako naming makikinig at susunod, hindi lamang sa mga salita, kundi sa mga kilos na iyong ipinapakita sa amin. Sa mga pagkakataon na kami ay naliligaw, tulungan mo kaming hanapin ang daan pabalik sa iyo. At sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan, ipakita mo sa amin ang halaga ng pananampalataya at pag-asa. Panginoon, sa ngalan ng iyong walang hangang pagmamahal, kami ay patuloy na umaasa at nagtatanim ng pananampalataya sa mga oras ng pagsubok at pangangailangan. Sa bawat araw, naway ang aming mga puso ay maging handang tumanggap ng iyong mga mensahe at ang aming mga buhay ay maging saksi ng iyong kabutihan. Amen. Sa ating pagwawakas, nais kong ipaalala sa inyo na ang ating paglalakbay kasama si Jesus ay puno ng pag-asa at posibilidad. Sa bawat hakbang ng ating buhay, naroon siya, handang makinig, handang malalay. Ngunit maraming pagkakataon na tayo mismo ang humahadlang sa ating ugnayan sa Kanya. Hindi dahil sa Kanya, kundi dahil sa ating mga puso na minsang nagiging matigas, na minsang nagiging sarado sa Kanyang mga mensahe. Maaring may mga pagkakataon na tayo ay nababalot ng takot, pagdududa, o kaya naman ay sobrang abala sa ating mga alalahanin at mga pangarap na nalilimutan nating pahalagahan ang Kanyang tinig. Alalahanin natin na ang Kanyang mga salita ay puno ng karunungan at pag-ibig. Kung tayo ay magbibigay ng espasyo sa Kanya sa ating mga buhay, makikita natin ang mga himala at pagbabago na maaring mangyari. Minsan, ang ating mga problema ay tila napakalalim at walang katapusan. Sa mga ganitong pagkakataon, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Nasa atin ang kapangyarihan na piliin ang makinig sa Kanya upang matutunan ang mga aral na Kanyang inaalok. Ang mga hamon at pagsubok na ating dinaranas ay hindi hadlang, kundi pagkakataon upang mas mapalapit sa Kanya. Isipin natin ang mga pagkakataon na tayo ay nanghihina o nadidismaya. Sa mga sandaling iyon, dapat tayong magtanong sa ating sarili, ano ang sinasabi ni Jesus sa akin? Ang Kanyang mga salita ay puno ng liwanag at pag-asa. Tayo ay inaanyayahan na lumapit sa Kanya kahit gaano pa man kalalim ang ating mga sugat o gaano man kalayo ang ating narating, hindi Siya nagtatangi. Ang Kanyang pag-ibig ay para sa lahat at ang Kanyang tawag ay para sa bawat isa sa atin. Kung tayo ay handang makinig, makikita natin na ang mga sagot sa ating mga tanong ay naroon na. Baka ang kailangan lang natin ay ang buksan ang ating puso at isip at hayaang dumaloy ang Kanyang mga salita. Tayo ay nilikha upang makilala Siya, upang marinig ang Kanyang tinig at upang sundan ang Kanyang mga yapak. Ang tunay na kapayapaan at kasiyahan ay hindi matatagpuan sa mga material na bagay o sa mga tagumpay ng mundo. Ito ay matatagpuan sa ating ugnayan kay Jesus. Huwag nating kalimutan na ang ating paglalakbay ay hindi nag-iisa. May mga kapatid tayo sa pananampalataya na handang sumuporta at makinig sa atin. Ang ating komunidad ay isang mahalagang bahagi ng ating pag-unlad sa espiritual na larangan. Huwag tayong magatubiling ibahagi ang ating mga karanasan at mga laban. Sa ating pag-uusap at pakikinig sa isa't isa, mas lalo tayong lumalapit sa Kanya. Sa mga susunod na araw, subukan nating lumikha ng mga espasyo kung saan maaari tayong makinig sa Kanya. Maaring ito ay sa pamamagitan ng panalangin, pagbabasa ng Kanyang mga salita, o simpleng pagninilay-nilay sa Kanyang mga aral.
Isang maliit na hakbang lamang ang kailangan at unti-unti tayong makakasunod sa Kanya. Umaasa ako na sa mga susunod na pagkakataon, ang ating pag-uusap kay Jesus ay hindi lamang magiging isang bahagi ng ating araw, kundi isang mas malalim na pakikipag-ugnayan, isang pakikipagkaibigan na puno ng pagtitiwala at pagmamahal. Kaya naman, sa bawat hakbang na ating tatahakin, huwag nating kalimutan na siya ay nariyan, handang makinig at tumulong. Naway ang ating puso ay maging handa sa kanyang mensahe at ang ating mga isip ay maging bukas sa kanyang mga aral. Sa huli, ang ating buhay ay magiging mas makulay at puno ng kahulugan sa kanyang presensya. Magpatuloy tayo sa ating paglalakbay kasama siya sa bawat hakbang.